Daybreak Global at napakinggan po natin yung napakagandang awit, ano po yung Holy Spirit, about the power of the Holy Spirit. At sa diwang yan, patuloy po nating anyayahan ng banal na Espiritu na maghari po sa ating kalagitnaan, lalong higit sa mensahe na kanyang ipagkakaloob po sa pamamagitan ng kanyang abang lingkod. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, once again, we acknowledge your powerful presence in our midst. We thank you so much, O Lord God, for joining us, Lord, through the presence of your Holy Spirit to our Daybreak Global this afternoon. Lord, we allow your powerful guidance. We allow, Father God, your loving embrace to each and every one of us as we continue to worship you today. Lord, use your servant also mightily and effectively to preach your or to bring your message for your people. Thank you, Lord, for empowering us. Thank you for covering us by the precious blood of Jesus. And also, Lord, we ask your ministering angels to minister upon your people and send us also your warring angels for our protection. Lord, thank you because you are our awesome God, and we are excited to receive revelations from you, Lord, through the message that I'm going to deliver this afternoon. Lord, once again, thank you for this wonderful privilege to each and every one of us, Lord, for this wonderful Daybreak Global. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. So muli po, isang mapagpalang araw sa bawat isa. At katatapos lang po ng libing nung amin pong uncle, tiyuhin po ni Mirna, kapatid ng kanyang tatay. Kanya nandito kami sa Pulong Masli po ngayon. So muntik na namang makancel po yung every Tuesday talaga na kapag ako yung mag-share ng Word of God ay merong mga sitwasyon na talagang pwedeng maging conflict. Pero dahil nakabalik naman po kami, sinamir na ng maaga. Ako hindi na po sumama sa libing, nakipag-service na lang ako kagabi para ma-prepare ko yung sarili ko para dito sa message na ito. Nakita ko naman marami pong pastor dito na po. Welcome again, Pastor Jeneline. Welcome, Pastor Raul Panes. And also, Pastor Rory. Kanya after po ng message na ito ay pag-pray ko lang kayo pagkatapos ay kinakailangan din naming umalis ni Mirna sapagkat meron pong kailangan kaming puntahan before 2, dapat po ay makaalis kami dito sa Pampanga. And muli, excited po ako na ma-share yung message ng Panginoon. At kaya Ate Lydia na nasa Guam, nakasama uli natin ngayon. Sa bawat isang naririto, si Sister Flora, Sister May, Sister Ophelia, at sino man po itong nasa Galaxy A05, welcome sa bawat isa at magpatuloy po tayong mabiyayaan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mensahe at maging sa iba pang mga magaganap sa hapong ito. So nice ko pong i-share yung lesson na pinashare po sa akin ngayon. Ano po? At ito po ay meron pong title na The Compelling Majesty of His Power. At sinulat po ito ni Oswald Chambers. Ano po, mahabang panahon na nakasama doon sa kanyang mga devotional message. So nung binabasa ko pa lamang po yung title ay nagrima na sa aking puso, The Compelling Majesty of His Power, sapagkat damang-dama ko po yung presensya ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan. Damang-dama ko po na talagang totoong buhay ang ating Diyos at yung kanyang mga salita ay mapangahawakan natin sa lahat ng panahon. At kanina, paulit-ulit naman nang naririnig yung awit na yun, ano po, napasimula dito sa Daybreak Global. Pero tumitimo pa rin doon sa puso at natutulo po yung aking luha sapagkat hindi kayang pigilan talaga ng sino man yung presensya ng Diyos. Hindi kayang pigilan ng sino man yung pag-ibig ng Panginoon at hindi kayang pigilan ng sino man yung gustong gawin ng Panginoon at gusto niyang ipagawa sa ating mga buhay.
So ito po yung available na, isa sa mga available na pictures po ni Oswald Chambers. Ano po? At very famous siya dyan sa devotional book na yan na may Atmos for His Highest. At sa ilang very short research, ano po, overview na lang yung kinuha ko mula sa Wikipedia. Oswald Chambers was an early 20th century Scottish Baptist evangelist and teacher who was aligned with the holiness movement. Wow, napakatindi. So, at ang Methodist Church sa pangunguna ni John Wesley noon ay tinatawag din na holiness movement. So, he is best known for the daily devotional, My Utmost for His Highest. At ito po yung ilan sa mga ginagamit po natin dito ngayon. So dati po ay yung preacher yung nagpe-prepare ng kanyang message. Pero ngayon po ay dahil doon sa WKI may binibigay po na sinusundan po tayo ngayon. Pero malaya pa rin naman na yung speaker ay humingi pa rin ng message sa Panginoon sapagkat alam naman natin na ang Diyos ay laging available kapag humihingi po tayo sa Kanya. So my brothers and sisters, God's power is irresistible and His love as well. Kanya nga the compelling majesty of His power. No po, na hindi natin kayang i-resist, hindi natin kayang mapigilan, o hindi natin kayang tanggihan yung power ng Panginoon. Once na ipinadama ng Diyos yung kanyang power ay hindi ito mapipigilan ng sinuman, hindi ito matatanggihan ng sinuman. Gayon din yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi ito kayang pigilan ng sinuman at hindi ito kayang tanggihan ng sinuman. So mula po sa 2 Corinthians 5:14 sa New International Version ko ito kinuha, ganito po yung sinasabi, for Christ's love compels us because we are convinced that one died for all, that is Jesus, and therefore all died. No po, pero yung dying na sinasabi rito ay yung pagkamatay na doon sa sariling kalagayan, doon sa old nature, sapagkat si Jesus ay namatay para sa old nature natin at dapat na mabuhay ay ang Panginoong Hesus. So ang nag-resurrect sa buhay natin si Jesus, kanya nag-resurrect din yung panibagong buhay. Kanya sabi ko nung Sunday sa message ko sa Grace the Christ Center Church, do not resurrect your old nature. So my brothers and sisters, this is an inspiring message. Itong 2 Corinthians 5:14 inspiring message that Christ's love for people is so powerful that it motivates us to act in His service. So dapat hindi tayo makapag-resist din doon sa powerful na motivation ng ating Panginoon na gawin natin kung ano yung nararapat na paglilingkod na mapaparangalan yung ating Diyos. So today, let us meditate the message of God through this devotional message written by Oswald Chambers on February 4. Kahit anong research kasi ay walang date, ano po, but it was more than a century ago. Ano po, yung devotional message na yan. At ganito po yung sinasabi sa reflection ni Oswald Chamber, nakukot po natin verbatim lahat-lahat ng kanyang sinabi. Sabi niya, Paul said that he was overpowered, wow, subdued, and held us in a vice by the love of Christ. So talagang totally captive siya nung pag-ibig ng Panginoon. He was captivated by the love of Christ. A very few of us really know what it means to be held in the grip of the love of God. We tend so often to be controlled simply by our own experience. The one thing that gripped and held Paul to the exclusion of everything else was the love of God. So talagang damang-dama rin ito ni Oswald Chambers, no po, na talagang Paul was so captivated by the love of God. Wala nang pinakamahalaga sa kanya kundi yung hindi siya nakakapag-resist
doon sa pag-ibig ng Diyos. At sabi pa niya, sabi dito sa teksto, the love of Christ compels us. So when you hear that coming from the life of a man or woman, it is unmistakable. You will know that the Spirit of God is completely unhindered in the person's life. Yes, I agree na hindi na kayang yung Spirit ng Diyos ay hindi kayang pigilan sa buhay ng sino man na talagang tinanggap po itong pag-ibig na ito ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang pagliligtas. So sa pagpapatuloy, ganito pa sinabi niya, when we are born again by the Spirit of God, our testimony is based solely on what God has done for us, and rightly so. But that will change and be removed forever once you receive power when the Holy Spirit has come upon you, na katulad sinasabi sa Acts chapter 1 verse 8. And I agree also sapagkat ako man nung talagang nung na-born again ako ay alam ko po na sumusunod na ako sa Panginoon. Pero ibang usapan na nung nabaptize ako ng Holy Spirit, mas lalong lumutang yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Mas lalong naramdaman yung power ng preaching, yung power of prayer, at maging yung kapangyarihan ng Diyos sa iba't ibang mga lugar na pinupuntahan, sapagkat hindi pwedeng ma-deny yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng inspirasyon, wisdom, anointing, and victory. Only then will you begin to realize what Jesus meant when he went on to say, "You shall be witnesses to me," not witnesses to what Jesus can do. Yes, magkaiba yon. Na hindi lang tayo nag-witness na ito yung pwedeng gawin ni Jesus na ganito natin nakilala si Jesus. Hindi nag-witness tayo with the power of the Holy Spirit. That is basic and understood. But witnesses to me, you will accept everything that God happens as if it were happening to him, whether we receive praise or blame, persecution or reward. So kahit ano pa yung mangyari, hindi mapipigilan yung sinumang sineser si Jesus Christ, paano niyang na-encounter at paano na-encounter lagi yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. At wow, dapat excited po tayo na talagang araw-araw ay ma-encounter natin yung powerful presence ng Panginoon. Araw-araw excited tayo na talagang maraming mga tao yung lalo pang ma-inlove sa Diyos, lalo pang mamangha doon sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat ginagamit tayo doon sa kamangha-manghang mga bagay. Galing kaming mag-asawa last week sa Bacolod City, sa Negros Occidental, pero nagpunta rin kami sa Negros Oriental at very powerful yung pagkilos ng Panginoon sa mga missionaries natin doon sapagkat wala silang ibang inaasahan kundi yung kapangyarihan ng Diyos. Yung mga lugar na punong-puno dati ng sugalan, punong-puno ng inuman, punong-puno ng habulan at nagsasaksakan, nung napunta doon, yung church ng mga nagmi-mission ay nabago ng tuluyan yung lugar na yon sapagkat hindi nila kayang mag-resist doon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kanya nga naalala ko ulit yung prayer na, Lord, do it again. So 4 years ago lang ni-establish yung church doon sa isang area na yon ng Bacolod City at di nila iniisip na ganun kabilis before na mag-celebrate sila ng 3 years ay na-transform yung komunidad. Wala nang nagiinuman sa labas, wala nang nagsusugal, wala nang nagsasabong doon, topada, wala na rin yung mga adik na naghahabulan at wala na rin yung lantarang pagsasyabo doon sa lugar na yon sapagkat hindi nila kayang mag-resist doon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na tuwing ipinipreach si Jesus doon sa lugar na yun, sa tuwing mananalangin yung buong church, yung spiritual environment ay naranasan doon sa buong lugar na yon. Kanya totoo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay hindi natin pwedeng hadlangan, lalong-lalo na yung pag-ibig na pinadarama ng Panginoong Hesus. No one is able to take this stand for Jesus Christ who is not totally compelled by the majesty of his power. It is the only thing that matters, and yet it is strange that it's the last thing we as Christian workers realize. Paul said that he was gripped by the love of God
and that is why he acted as he did. So, nulit lang po yan. People could perceive him as mad or sane. Kala na nababaliw na siya. He did not care. Wala siyang pakialam. Basta ang mahalaga sa kanya, may preach niya si Jesus. Tawagin man siyang nababaliw na, naloloko, ano pa man, hindi siya mapipigilan. May preach ang tungkol kay Jesus. Sabagat para sa kanya, there was only one thing he lived for, to persuade people of the coming judgment of God, to tell them of the love of Christ. Sapagat mahal din niya yung ibang tao, ayaw niyang sila'y mapahamak. At ganyan dapat yung nasa puso natin. So this total surrender to the love of Christ is the only thing that will bear fruit in your life, in our lives. And it will always leave the mark of God's holiness and His power, never drawing attention to your personal holiness, only the holiness of our God. Ano po, yung pinakamahalaga. So may nilagay pa silang wisdom from Oswald Chambers. Ganito po yung sinasabi niya, galing sa The Love of God, The Making of Christians. So both nations and individuals have tried Christianity and abandoned it because it has been found too difficult. May lang kasing nahihirapan, lalo na sa holiness. Pero hindi dapat. But no man has ever gone through the crisis of deliberately making Jesus Lord and found Him to be a failure. Kapag ka-intentional yung pagsunod natin lagi kay Jesus, intentional yung desire nating maging intimate sa Kanya, at intentional yung desire natin na glorify siya lagi, hindi tayo mabibigo sapagkat hindi imposible yung holiness sa buhay natin bilang mga followers ng Panginoong Yesus. Holiness is not an option to all the followers of Jesus Christ, including you and me. So, yan naalala ko ulit yung mga declaration ko lagi, Christ love covers all. No po? Kayang takpan ng pagmamahal ng Panginoong Jesucristo. Yung ginawa niya doon sa krus. Yung kapahayagan ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pagsasakripisyo. Kayang takpan yung bawat sitwasyon ng buhay natin. Kanya payagan natin lagi yung Panginoong Jesus na patuloy na mahayag sa buhay natin yung kanyang pagmamahal. Mag-overflow ito upang maranasan din ng maraming mga tao. So gusto kong dagdagan yung devotional message na yan about my personal reflection from our lesson today. So for me, the compelling love of Christ drive us to the following. Number one, drive us to live a life dedicated to God. Hindi ba kung di tayo magre-resist doon sa pag-ibig na pinararamdam ni Jesus Christ sa atin ay aakay ito para yung buhay natin ay totoong nakadedicate sa Panginoon. Sinasakop ng Panginoon. Na totoong worship sa bawat araw mismo yung buhay natin. Sapagkat nasa atin yung pag-ibig ng Diyos. At ito yung laging pinadarama natin sa iba. The compelling love of Christ, number 2, drives us to live a life completely transformed. Ano po? Hindi po pwedeng manatili sa dating kalagayan. Yung totoong araw-araw yung totoong na-absorb niya yung pagmamahal ng Panginoon. Hindi mananatili doon sa old nature, yung buhay ng isang talagang yung pag-ibig ng Diyos araw-araw niyang nararanasan. Hindi bumabalik sa dating kalagayan. Yung talagang dama niya yung pagmamahal ng Panginoon. Number 3, the compelling love of Christ drive us to live a fully motivated for the ministry. Yes, laging masaya. Yung damang-dama yung pag-ibig ng Panginoon. Na-absorb niya yung pag-ibig ng Diyos. Laging masayang maglingkod, laging masayang manalangin, laging masayang mag-meditate ng Bible, mag-devotion, laging masaya na ipahayag yung pagliligtas ng Panginoon. Ito yung pinakamahalaga po, na fully motivated for the ministry of witnessing for Jesus Christ. So kanya, evaluate po natin yung ating mga sarili. Ano po? At habang minemeditate ko pa, yung lesson na ito ay my personal conviction, ano po,
sabi ko sa aking sarili, I don't want to ignore the message of God today. So hindi dapat baliwalain yung message na ito ng ating Panginoon. Nawa sa pamamagitan ng buhay natin ay maramdaman ng mga tao yung irresistible power, irresistible love ng ating Panginoon. Sapagkat sa tuwing magsasalita tayo, mararamdaman yung kanyang pag-ibig, mararamdaman yung kanyang kapangyarihan, at mararamdaman ng mga tao na walang ibang kailangan na pinakamahalaga yung kanilang buhay, kundi si Jesus, makilala si Jesus at higit pa sa makilala, maging karanasan araw-araw ang Panginoong Jesus. So nawa kaisa ko kayo doon sa conviction na ito na hindi dapat masayang yung message na ito na ginawa ni Oswald Chambers matagal na panahon na tungkol sa 2 Corinthians 5:14 at maramdaman again ng mga tao yung kapangyarihang pagkilos ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo, ng buhay ko at ng mga ministries na pinagkakatiwala ng ating Panginoon. Brothers and sisters, in conclusion, gusto kong sabihin ito, the love of Christ that drove him to the cross must drive us to the lost. Na po hindi dapat masayang yung pagkamatay ni Jesus Christ ng buong-buong pagmamahal sa atin doon sa krus. Ito rin yung mag-motivate sa atin patungo sa maraming mga taong nangangailangan ng kaligtasan. So mga kapatid, nais ko pong manalangin na sapagkat kailangan ko rin pong magpaalam kaagad pa maya-maya. At mag-offer po ako ng prayer sa bawat isa before sa mga prayer na gagawin po ninyo. Sige po, tayo po'y manalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa devotional message na ito na mahabang panahon na naisulat. Subalit, dahil ito ay mula sa inyong puso, mula sa revelation po ninyo na tinanggap noon, aming Panginoon, ni Oswald Chambers, at ito'y mula din sa iyong mga salita na sinulat ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 5:14, aming Panginoon. Hindi po nagbabago yung kapangyarihan nito. Patuloy pa rin humahamon sa bawat isa sa amin ngayon, nagbibigay ng panibagong lakas, panibagong sigla, panibagong pag-asa, at ang kapangyarihan po ng Banal na Espiritu ay patuloy na nararamdaman ng aming mga puso. Salamat po aming Diyos sapagkat totoo na irresistible ang iyong power at ang iyong pag-ibig. Yun ang dahilan kung bakit naririto kami ngayon. Hindi namin kayang tanggihan, aming Panginoon, ang iyong encouragement sa amin na magsama-sama sa pakikinig ng iyong mga salita, magsama-sama sa pag-awit, pakikinig ng awit at magsama-sama sa pananalangin, aming Panginoon. Kanya nihiling ko po, O Lord, ang banal na Espiritu pa ang patuloy na dumaloy sa lahat ng mga anak ninyo na kasama ko dito sa Zoom ngayon, aming Panginoon. Ibuhos niyo po ng ibuhos sa kanila ang banal na Espiritu, ang apoy na magpapaalab pa sa kanilang pananampalataya, at ang lahat po ay punuin nyo ng inspirasyon sa kanilang mga puso, punuin nyo po ng kagalakan, punuin nyo po ng panibagong pag-asa, at punuin nyo ng panibagong damdamin ng pagtatagumpay, aming Panginoon, at magumapaw po sa kanilang mga buhay ang iyong kalwalhatian, ng iyong kabanalan, at ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig upang ito ay umapaw ng umapaw patungo sa maraming mga tao. O aming Panginoon, Lord, thank you so much because you are our very powerful God. Thank you, Lord Jesus, for your powerful name. Thank you for leading us, Lord, to realize all the desires of our hearts. And thank you, Lord, Holy Spirit, for inspiring us always, for empowering us, and also for sustaining us the fire that we need. So I release your fire and double portion of anointing to all your people who are here today. O Lord God, embrace them and lead them powerfully. And Lord, give them more victories, not only for their personal life, but also for their family, for their works or job, and also for the ministries that you have entrusted upon them. Thank you, Abba Father. Thank you because you do not only listen or hear our prayers today. You are more than willing to give us the answer for our prayers because you are always excited, O Lord God,
to bless your people. Lord, we bring to you all the praises and glory in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen and amen. Wow, what a wonderful and what a marvelous word of God and power na isinare po sa atin ni Pastor Robert. Pero bago po siya umalis, mga kapatid, pwede po tayo pong lahat po mag-unmute para ipanalangin po siya. Amen. Salamat. No? Sige po mga kapatid, let us all unmute and pray for Pastor Robert. Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming lumalapit po sa inyo. Amin pong dinadalangin ng buhay po ni Pastor Robert. Patuloy po ninyo siyang gamitin ng lubusan, ng mightily sa bawat ministeryo ng iyong pinagkakaloob. Saan man po siyang dakong pumupunta, Panginoon, lagi ang kalusugan ng kanyang pangangatuwang pisikal o Diyos ay patuloy na madadama at mararanasan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Ang kapangyarihan mo ang lagi niyang madadama, Panginoon, sa tuwing inaapak niya ang kanyang mga paa sa bawat kanyang pagpunta, Panginoon, sa bawat mga iglesia, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga church conference na kung saan ay nagaganap sa buwang ito, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, patuloy na ingatan po ninyo sila ni Ate Mirna and double portion and triple portion of anointing, Panginoon, ang inyong ipagkaloob sa kanyang buhay. Thank you, Father God, and thank you, Lord God, for the fire. Thank you, Lord God, for all the inspiration. Thank you, Lord God, for your Holy Spirit that He will experience mightily daily in every minute sa kanyang pong buhay. Maraming pong salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. So maraming salamat po, and then pasensya na uli dahil talagang ganito ka-busy yung mga schedule ko araw-araw. Hindi ko man intention, dapat mag-stay ako, pero kinakailangan kasi mapuntahan namin before 2 yung isang isang commitment. No po. So God bless po sa bawat isa. Salamat po, Pastor Robert. Ingat po. So, bye-bye. Okay po. Mga kapatid, habang tayo ay sama-sama at pinagpupulay-pulay ang kanyang buhay na salita, tayo po ay dinadala ng Panginoon sa isang panalanginan upang yung receive natin yung power na nanggagaling sa Kanya. I-receive natin yung authority na nanggagaling sa Kanya. Kagaya ng ating pong narinig ko kanina na mensahe ng Diyos. Opo, marami po tayong mga ginagawa sa bahay man, sa trabaho man. Pero tandaan po natin, dala-dala ho natin ang isang susi. At iyan ang pagkatawag ho sa atin ng Diyos bilang kanyang mga anak. Hindi ho bilang pastor, hindi bilang mga leaders ng church, kung hindi bilang isang lingkod ng ating Diyos. At tinatawag na tayong mga anak. So sa oras pong ito, let us all come together in one worship, in one accord. And after this song, meron po naman po tayong oras. Let us pray. And let's ask God for His mercy, grace, and give us na siya yung tunay na Diyos sa ating buhay. Awitin po natin ito habang tayo nakaano. Meron po tayong ginagawa. Can stop for a while and be soft to God. Pupurihin ka, O Diyos. Is Ang aming alay ay pagsamba. glory. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad.
Can we all unmute and let us offer our thanksgiving and our worship to God? And if you have the spiritual gifts, we can do right now. Oh, hallelujah. Jesus Christ. Thank you, Father God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, thank you for the word, for the powerful word, oh God, that you have revealed, oh God, that you have You shared are to the your only God. servant. You Oh are God. mighty We God. believe You're that you're our awesome God, God. you're You're a able, Father God, simple to master. move, Father God, in different ways, oh God. Yes, Jesus, thank you, Lord God. You're Jesus Christ. oh, yara bara 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 You're Jesus, bara Lord. hikiri You are Almighty God, omniscient, pray, omnipotent, omnipotent. pray, Holy Spirit, You are the the Alpha power and Omega, the beginning and the end. Jesus. Jesus. In Jesus' Yes. Thank you, Lord God, for the strong wind. Thank you, Lord God, for the strong wind and your fire. Your holy fire, Jesus. Blow right now sa amin pong kinalalagyan, Panginoon. Jesus. I see a fire flowing down right now sa place natin kinaroroonan. At ganun din po sa ating puso. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Glory to your name, O Father God. We worship you, we honor you. We thank you. Glory to you. Hallelujah. We speak healing right now. We speak for healing sa mga kapatid po naming nasa paligsakan. Let us all unmute, my dear brothers and sisters in Christ, and declare healing. Let us thank and let us worship and let us praise our God, our Lord Jesus Christ, the work of the Holy Spirit for the healing of our brothers and sisters in Christ. Yes, we speak, oh God, the power, oh God. Na ang mga cancer ay mawawala. Matutunaw ang bawat cancer na to. Oh, for you are Matutunaw the ang one bawat who tumor promised, na oh to. God, that you will Amen. heal. Jesus. Na ang bawat mga kidney, ang bawat mga bato, yung mga creatinine ay tunay na magpapunction ng mabuti sa loob ng kanilang mga bato sa tanging pangalan ni Jesus. And in Jesus' name, the healing touch, oh God. touch the body, Lord Jesus. Holy Spirit, the life, Oh, oh Holy God. Spirit, come and feel the presence of the body. We thank you, we glorify you, we honor you, Lord God. In Jesus' name. Hallelujah. Yung mga, yung hindi na maoperahan. Yung mga naoperahan na. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you. Lord, thank you for the good result of the body right now. We declare, Lord God, to reactive, Lord God, ang bawat mga pangatawang physical, ang bawat organ, ang bawat mga ugat. In Jesus' name. Hallelujah. I speak, oh Thank God, you, even the Father vertigo, oh God, and fever, oh God, Rebecca. Jesus' name, thank you, Lord. Pastor recovery, Panginoon, sa bawat mga kapatid namin, O Diyos, oh na kung God, saan, Panginoon, ay and recovering from your galing operation sa right kalumutan, now. galing sa operasyon, Panginoon, and they will feel
your Pastor healing Lord, show power, up your Pastor strength, to us. your provision, By the power Panginoon. of the blood of Jesus, I pray for the power of the Holy Jesus' Spirit. name. Your hands, oh God, is that Thank you you, show Lord God, for your Jesus. holy I manifestation sa kanilang mga pray in pangangatawang the pisikal. name of Jesus. Yung may sakit sa Oh, ngalangalang, shalalaya. yung may Kunduro. sakit po nararamdaman, yung Yes, ubot, labo sipon, ng ang paningin, oh God, kagalingan, oh God. ang ipapadama Lord, ng Diyos sa kagalingan sa oras kanilang na to. pandinig. Jesus' name, I speak, Yung Holy right Spirit, eye o open the yung mga spiritual mata, healing, sa the tanging healing pangalan ni power. Jesus, Lord, Panginoon, ng kagalingan, oh, Panginoon. Holy And in Spirit, Jesus' name, we thank you. oh, Burn, Lord healing. God, yung nararamdaman nila sa mata ngayon sa tanging pangalan ni I Jesus. pray that malikinding us. Hallelujah. Hallelujah. Mm. Hallelujah. Thank you, Lord God. Holy Spirit. Tanggalin mo, Panginoon, yung kapigatan. Nararamdaman nila emotionally, physically. Lord God, yung po strength na kailangan nila, Panginoon, na galing po sa trabaho o papasok po pa lang po sa trabaho, Panginoon. Ama, your strength upon the strength right now in Jesus' name. Habang sila'y naglalakad, Panginoon, proteksyonan po ninyo sila. Habang sila'y naghahanda, Panginoon, let your angel, we command your angel right now, angel of the Lord, guide and lead them. In Jesus' name. Okay. Jesus' name. Hallelujah. Let's pray for the government and the ministry, government and the nation. Let's pray for the whole world, the leaders. Thank you, Lord. Sure. Sama-sama po tayong muling mag-unmute, mga kapatid. Ang sabi nga po dito sa Hosea chapter 6, verse 6, for I desired steadfast love, not sacrifice. Yes. The knowledge of God rather than burnt offering. Hallelujah. Thank you, Lord. For our leaders, Panginoon, Lord, tumadaan po. Thank you, Father God, for the leaders, Lord God. Thank you, Lord God, for the nation that you gave us. Thank you, Lord God, for the word na inyong nilikha para ito'y aming tahanan, para ito'y aming tingnan. Tingnan yung gagawin mo, Panginoon, sa amin. In the name of Jesus, Lord, Holy Spirit, I pray, oh God, for our nation. I pray, God, remember, oh God, our nation, Philippines, Lord, for us. and every, Father God, Filipino people from different nations, oh God, in the whole world, Lord Jesus. Heaven, oh God, our brothers and sisters, oh God, Lord Jesus, oh, if talking from different, Lord God, nations, from different countries. Lord, yung ginagawa Their nila. lives, oh God, every nation, remember, oh God, the oh God, of these people. In the name of Jesus, Lord if God, you and look forgiveness, Rebehaso ko sa tuwa aming mga kalalaso ko. leaders, Yarikete mo luwa. aming Yarikete mga mo leaders na Lord pagpapatawad God, na the Panginoon work sa of lahat. our enemies sa bawat mga leaders, Lord God. Lord God, Lord, we ask forgiveness, Lord, for Lord our God, leaders, Lord, for the authority Lord right now. God, sa mga negative Authority of connotation namin, Panginoon. In the name of Jesus I Christ, oh really God. rebuke po I namin pray ang the lahat power of ng the Holy curses, Spirit, oh lahat God. ng mga Every negative Father God, our presidents, Father declarations sa God, and aming bansa. people, Father God, They from are different null and places, void. They are, in every Lord, four binaburn corners, niyo oh po, God, of this Panginoon, nation, Lord, Father. God. We Those who are for are stop, oh declaring God, Jesus. prosperity, Lord, Nagpini mani peace, mini man Panginoon, mo Lord, kunili peace mo. and orderliness, Panginoon, at progressive po, Panginoon, Lord, at lalo na sa aming agricultural, Panginoon, nation, aming government, executive, Lord, sa aming mga leaders, Lord, sa mga senator, Crying, oh sa God, mga hallelujah, in the Panginoon, government. Lord, Lord God, God, our mag-speak president, kayo, oh God, our Panginoon, Lord, president, send your everybody, angel, Forget everybody, oppression. your Islamic, love, Rebuke, Father, Lord in God. the name of
sa West Philippine Sea po, Panginoon, Lord, na, Lord, yung Panginoon, magpigil, mag-control, mag-hold nito po, Panginoon, in Jesus. You are the God of all nations, Panginoon. We pray po, Panginoon, Lord, for all the nations, Lord God. Father, sa hidwaan, Lord, konting shawar, Panginoon, Lord, mag-continue yung peace talk nila po, kayapaan sa buong bansa, sa buong sa libutan, sa buong mundo po, kayapaan po, Panginoon, Lord, at ipanaghan po ang inyong pagmamahal sa bawat bansa, Panginoon, Lord, paano ginawa niyo pag-spread pag-uunawaan po, pagkatawaran po, Panginoon, Lord, Lord, we need that po kayo, Lord God. Pinabawalan na magpahayag Panginoon, ang inyong Lord. mga anak na pangaral ng inyong mga salita, Panginoon. Hiningi po namin ang tawad ang lahat ng mga nawala yung mga anak at they Panginoon, can preach the Lord, word, hindi can po preach the ako gospel, leaders to sa spread bawat the gospel, bansa, Lord to God, spread, ay yung mga Lord God, nawala po, your Panginoon, understanding and true this meaning. place po, Panginoon, yung mga hanggang Jesus, ngayon nasa prison po, na Panginoon, makakalapit po sila sa bawat mga tawarin niyo kami namin. po, Panginoon, Sila Lord, mga anak patawad sa mga mahal greediness sa ng buhay aming mga ay leader, magkaroon ng Panginoon, magkakakilala ng sa iyo sa power, ng authority po, Panginoon, ng Jesus. Panginoon, Lord God. Patawarin mo kami, Lord God, at lahat ng mga For masasamang you move in your nila sa holy bawat manifestation bansa, right Lord, now. ay Jesus. mapigilan ito, ma-hold, Power, mawalang bisa, authority. Panginoon, lahat ng ito po, Panginoon, in Jesus' name, Every Lord every God. person is secure, Lord, Panginoon. mamutawi sa bawat isa ang pagmamahalan, pagpapatawad po, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, Lord. Ginawa niyo na, Panginoon. Tinugon niyo na ang aming panalangin. Amen. Sa bawat mga kalamidad, O Diyos, nangyayari sa bawat bansa, sa bawat mga nangyayari, Panginoon, like nangyari ho sa LA, na nangyari po sa Pilipinas, nangyari po, Panginoon, yung tornado, yung pong mga typhoon, Panginoon, yung bawat unos, Panginoon, we ask, Lord God, give your sons and daughters, Lord God, the protection, especially the leaders of Father God, Jesus' name, that to cover them with your precious blood. Truly, Lord God, na gamitin mo ang bawat mamumuno upang, Panginoon, ay matulungan ang mga anak mo na kung saan na nangangailangan ngayon. In Jesus' name. Hallelujah. Comfort, Lord God, the lost. Comfort, Lord God, who are being nothing right now because of the calamity happening. Secure them right now. Bless them, Panginoon. And truly, Lord God, sa panahong ito ay tunay na makilala ka at tunay na maintindihan ka that there is only one true God, and that is Jesus. That is Jesus. Jesus Christ. Jesus. 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 Jesus Christ is for the America. Jesus Christ is for the Philippines. Jesus Christ is for the Europe. Jesus Christ is for the Saudi Arabia. Jesus Christ is for the Australia. In every nation, in every tongue, in every nation, in every color, that you are God, our King, our Savior, our Redeemer. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Oh, Hallelujah. oh, hallelujah. Praise God. Oh, hallelujah. Praise be to your name, Father. Praise your holy name, O Lord God. Yes, Lord. Jesus. Jesus, Lord. What a wonderful experience today, Lord God, that you have gave us.
Glory to your name. Honor, power, and majesty. We pray, Lord God, for your pastors. We pray, Lord God, for the deaconesses, the leaders, every president, men, women, young people, young adults, and children, the elders, all the members. Thank you, Lord God. Praise Jesus. Indeed. Give them strength that comes from you, Lord God. Yes, Lord. Lord, give them strength when they are being weak. Give them strength, Father God, when they are being such loss right now. In the midst of difficulties, decisions. In the midst of their being tough decision right now. Financially, emotionally, mentally right now. Take your servant Sunday. The blood. Ang sabi nga po dito, mga kapatid, sa Hebrews chapter 4, verse 17. Remember your leaders, to those who spoke to you the word of God. Consider the overcome of the way of life and intimate their faith. Dear brothers and sisters in Christ, let's continue to pray for the pastors, for the deaconesses and nuns. Hallelujah. Pray, Lord God, for the supernatural financial situation in their life. Tuloy, Lord God, na hindi mo sila pagkukulangan at hindi mo sila iiwan, Panginoon. And that when there are times, Father God, that we being some questions, for God, give them the answer right now directly in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord God, thank you. Mighty God. Glory to your name. Jesus. Can I ask right now for Ate Lydia to pray for the pastors, deaconesses, all the body of Christ? Marami po salamat, Ate Lydia. Oh, hallelujah, Father. Hallelujah, Lord Jesus. God, the Holy Spirit, Panginoon. Lord, yung presence niyo po, Panginoon, ay naramdaman po namin, Lord God. Salamat po, Panginoon, at nangusap kayo po, Panginoon, sa bawat isa po, Panginoon. And we pray, Father, Lord God, yung aming mga church, na kinabibilangan, body of Christ po, Panginoon, yung bawat ministry ng aming iglesia, Panginoon. Lord, remember, Lord God, na mga anak niyo sila po, Panginoon, at handa nilang ibigay ang buhay nila para sa inyo po, Panginoon. Tinawag niyo sila, Panginoon, at they committed to you po, Panginoon. At magampanan nila po, Panginoon, Lord, ang kanilang mission na ito, ang kanilang ministry, Lord God, na merong pagmamahal, na merong, Lord God, na devoted sa iyo lamang po, Panginoon, na loyal sa inyo po, Panginoon, na merong pagmamahal, na malalim na pagmamahal, na pananampalataya dahil sa inyo po, Panginoon, Lord. At Lord, pinapanalangin po namin, they will remain po, Panginoon, faithful, loyal to you po, Panginoon, even in the midst of our difficulties, trials po, Panginoon, Lord, na nararanasan ang bawat iglesia po, Panginoon, Lord, na mga rejection, na mga
Lord God, na mga puna, na mga criticism po, Panginoon, ay siyang nagpapahina, Lord God, sa mga pananampalataya, Lord God. Lord, restore their faith po, Panginoon. Increase their faith po, Panginoon, to you, their love po, Panginoon, Lord. At mananatili kami po, Panginoon, Lord, na nakatingin lamang sa iyo, to fix our eyes on you, Panginoon, Lord, doon sa cross ng Calvary po, Panginoon, Lord. Yun lamang po, Panginoon, ay sapat na upang lalo kaming magpatuloy na gumawa at humayo sa inyong ubasan po, Panginoon Lord. We pray, Father, Lord Jesus, yung aming mga leaders po, Panginoon, yung aming mga members, ang bawat pamilya ng kinabibilangan ng body of Christ po, Panginoon. Sila yung mga pamilya na tinawag nyo, na mga binago nyo, Lord, na minahal nyo po, Panginoon, Lord God. At dalangin po namin ang bawat mga miyembro dito po, Panginoon Lord God. Hindi lamang po mananatili na sila ay tinawag, kung hindi hahayo din po, Panginoon. At ipaparanas niyo po, Panginoon, ang inyong kapangyarihan sa kanila po, Panginoon, sa amin po, Panginoon Lord, upang magawa po namin ang inyong mandate po, Panginoon Lord, to share the gospel, Lord God. At dun sa mga tao po, Panginoon Lord, na mga mahal nyo, na mga lingkod nyo, na mga anak nyo, na nawawalay pa sa inyo po, Panginoon Lord. Lord, have mercy po, Panginoon. At nandito kami po, Panginoon, ay patuloy niyong, Lord, gawin yung daluyan po, Panginoon, ng bawat isa sa amin po, Panginoon, ay bigyan niyo kami ng mga pagkakataon, hindi lamang po, Panginoon Lord, yung mga pastor, yung mga diakonisa, yung mga leaders na tinawag niyo, kundi pati yung mga simpleng miyembro po, Panginoon Lord, kahit na mga bata, mga kabataan po, Panginoon Lord God, na sila po, Panginoon Lord, ay isa namin sa pinapanalangin sa inyo po, Panginoon. Dinudulog po namin dahil napakalakas po ng kapangyarihan ng enemy na ito po, Panginoon, at hindi po kami papayag po, Panginoon Lord God. Lord, restore our youth po, Panginoon Lord, even our, Lord God, yung mga young adult namin po, Panginoon Lord God. Maraming salamat po, Panginoon Lord God. Lord, katagpuin nyo ang bawat isa sa amin po, Panginoon Lord. Lalo na doon sa mga anak nyo na Lord, kanina pa ako, Panginoon Lord, Lord, doon sa mga anak nyo na tumatawag na wala pang nananalangin para sa kanila po, Panginoon Lord, katagpuin nyo sila, gamitin nyo po, Panginoon Lord, ang mga anak nyo na ito. Lord, ilapit nyo kami do sa mga anak nyo na nangangailangan ng inyong pag-ibig, Lord. Lord, kung paano si Paul po, Panginoon Lord, ay pumunta sa iba't ibang lugar upang dalhin lamang, upang ibahagi ang inyong mga salita, ang inyong pagmamahal, ang inyong pagpapatawad po, Panginoon, ay ganun din ang ibigay nyo sa amin po, Panginoon Lord, yung anointing ni Paul po, Panginoon Lord, at wala po siyang Lord God na pagod na wala pong tigil, nakakahayo po, Panginoon Lord God, kahit saan lugar po, Panginoon Lord. Anoint us, Lord God, full power po, Panginoon. Empower us po, Panginoon Lord, ang lahat ng aming mga pastor, lalo na doon sa mga mission po, Panginoon Lord, na siyang ginagamit niyo po, Lord, doon sa mga anak niyo na inaabot niyo po, Panginoon. Maraming salamat. Meron kami natanggap na mabuting balita dahil sa ginawa niyo. Lord, increase our faith, Lord, at marami pa kaming ipapatotoo. Marami pa kayong gagawin sa buhay namin, Lord God. Hindi lamang ang aming mga pastor, diakonisa, kundi lahat ng miyembro po, Panginoon. At inaangking ko po, Panginoon, ang fully empowered anointing niyo po, Panginoon, sa bawat iglesia na ito na siyang binigay niyo sa amin po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Send us po, Panginoon, Lord God. Anoint us in Jesus' name. We pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord God. Kapatid, meron po bang
dumating ang araw ng kanilang kaarawan. Pwede po namin kayong ipanalangin dito. Or wedding anniversary. Or church anniversary. Meron po. Thank you. Jesus, thank you. Sige po mga kapatid, pwede ko po mahilingan po si Pastor Cheneline na siya po ang Thanksgiving prayer. Okay, let's pray. Father, thank you so much once again, Lord. Salamat, Lord, sa kapangyarihan. Salamat, Lord, na binisita mo ang bawat isa sa amin. Salamat, Lord, na naramdaman namin ang iyong paghipo, ang iyong pagkilos. Salamat po, Panginoon, maging sa iyong mga salita. Salamat sa lahat, Lord Jesus, na Lord God, ng pag-asa na nilagay mo sa mga puso. Kung hindi ka, Lord God, hindi kami nagsasawang manalangin. Hindi ka rin nagsasawang sumagot nito sa aming panalangin. At sa hindi makikita ang kaparaanan, alam po namin na Lord God, may ginagawa ka, lalong higit sa Panginoon yung mga may karamdaman. Salamat sa paghipo mo sa kanilang mga buhay. Sapagkat alam namin ang sakit ay hindi, Lord God, nanggaling sa iyo. Bagkus ito ay galing sa kaaway. Kaya salamat, Lord, sa kumpletong kagalingan. Salamat, Lord, sa pagsagot mo sa lahat ng panalangin, sa bawat bulong ng mga puso, hindi man sinambit. Salamat, Lord, na ikaw ang Panginoong Diyos na makapangyarihan. Lord God, pinapalakas at pinapatatag mo ang pananampalataya namin. Salamat sa oras at araw na itulo, araw-araw na namin itong ginagawa. Dahil nilagay na muna ito sa aming mga puso at kinauuhawan na namin, hinahanap-hanap na namin, at naging priority na namin, Ama. Dalangin ko sa bawat warrior na nandito, saan mang dako sila naroroon. I speak protection. I speak blessing upon blessings, Lord. Provision. Lord God, your favor upon favor. In Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, for the extraordinary strength. I pray and I speak right now, Father, that the enemy cannot harm every individual of them in the name of Jesus. And I speak that every individual of us right now will become an overcomer, for we are more than conqueror. Amen. We are created for greatness, highly blessed, oh God. Jesus. And thank you, Father, for the word and for the presence that you have. Thank you, Holy Spirit, na magdama po namin sa kalugluuban ng aming mga puso na naroon ka kumikilos, because we are, oh God, your house, oh God. Yes, we are your temple, and your Holy Spirit, oh God, lives in us. That's the reason why, Lord God, naramdaman po namin. Thank you, God, and we apply the blood of Jesus as you, Lord God, as you sealed, oh God, the prayer that we have. We bring back all the glory to you, Lord. Lord Jesus, this is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Amen and amen. Mga kapatid, pwede po pang lahat ay pakibuksan ang inyong mga video. Open your video. And let's receive the benediction, the power of God. Pwede niyong itaas po ang inyong kamay, kanang kamay. Receive the benediction of our God. Receive His power. Receive His authority. Receive His word. And now the Lord is touching our heart, our mind, and our hands, our body. That the Lord, our God, our loving God, the Father Almighty, our Creator, who created us as His own image,
And by his love, he gave his only begotten Son, our Lord and Savior Jesus Christ, who gave us how to live and faithful and loyal to Father in heaven, and how we live by example until that he followed God, he followed the Father, until that he followed his resurrection, until his resurrection, he gave us the Holy Spirit. As we pray to the Father, that he will give us the comforter, our guidance, the power of the Holy Spirit that be upon us all. And he will be with us. And he will continue to touch us from head to our toes, our inner and out, in our eyes and ears, as we, sons and daughters, now and forever. In the name of Father, the Son, and the Holy Spirit. And everyone will declare and say, Amen, Amen, and Amen. Maraming pong salamat mga kapatid.